Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Salamat po sa ating Diyos, sa ating mga memory verses. Tunay na ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa ating isip. So, not meant for our memorization only, kundi ito po ay for our transformation. So, tayo ay patuloy na baguhin ng salita po ng Panginoon because we know that 2 Timothy chapter 3 verse 16 says that all scriptures is breathed out and is profitable, breathed out by God and is profitable for teaching, correcting, training, diba? In righteousness. So, ibig sabihin, nandun talaga yung salita ng Panginoon na tayo po ay patuloy na sanayin at baguhin ng salita po ng ating Panginoon. So, para tayo po ay maging fitting sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya purihin po ang ating Panginoon. So, salamat din sa ating po mga testimonies. Talagang nakakagalak po ang ating mga patutuo, ang pagtuloy na pagpapala ng Panginoon, ang kasagutan po ng Panginoon sa ating po mga prayers, ang patuloy po na pagmumulat sa atin ng Panginoon sa katotohanan. Sa pamamagitan po ng ating mga experiences, sa mga nagdaang araw, sa ating work, sa ating business, sa ating pamilya. So lahat po ng yan ay pagpapala po sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. At ngayon po mga kapatid, tayo po dadako na sa ating exhortation. Samahan niyo po ako doon sa ating memory verse na ipulingkod kanina. 1 John chapter 2, verses 12 to 14. 1 John chapter 2, verses 12 to 14. So, ito po ay part 1. At may kasunod po ito sa susunod na pagkakataon po na ipagkakaloob po sa atin. Dito po sa ating exhortation. 1 John chapter 2, verses 12 to 14. Okay? At babasahin ko po, tingnan po natin sa ating po mga Biblia bago po tayo manalangin. I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Purihin po ang Panginoon. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito. At ngayon po ay patuloy po namin nilalapit sa iyo ang sandaling ito. Ang pagkakataon na muli po kaming paalalahanan ng inyo pong salita. Kung paano po kami dapat magpatuloy sa buhay bilang isang Kristiyano. At kung paano po kami maging concerned sa aming spiritual growth, Panginoon. Sa bawat isa din sa amin, Panginoon, since we are united at bahagi po ng iisang katawan. At concern po namin ang bawat isa sa amin pong paglagong espiritual. Kaya patuloy po namin ine-entrust sa iyo ang katotohanan ito. Patuloy po na ito po ay amin pong dalhin sa amin pong buhay at magkaroon po kami ng puso na patuloy na nagpapailalim lamang sa iyo, O Diyos. Pusong sumusunod lamang sa iyo pong kalooban. At ang inyo pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang instrumento at itago po sa likod ng iyo pong kamanalan lamang, Panginoon. Purihin ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang ating pong topic mula po sa gabing ito is about spiritual growth or yung tinatawag po nating paglagong spiritual. So, sa prayers po natin, usually, prayer request. So, lagi po nating binabanggit ang ating spiritual na growth. But, supposedly, sabi nga, makikita ho natin that it is normal. Since tayo po ay binuhay ng Panginoong Jesus mula sa ating pagiging patay, sa ating espiritu, and now, we are made alive in Christ, tayo po ay binuhay muli ng ating Panginoon. So, nandun yung tinatawag nating process o yung proseso ho ng paglago bilang isang binuhay muling ng Panginoon. So, not only that we are physically alive from the day of our birth, but now, since the day that we received salvation through the gospel, we believe in Christ. So, nag-start din po yung ating spiritual birth. And from that day, nagpatuloy po yung ating espiritu
sa paglaki or growth ng ating espiritu. But kung titingnan po natin mga kapatid, kung paano po sa ating physical na katawan, we are seriously concerned sa atin at sa ating kapwa when it comes sa ating physical growth, di ba? So, syempre sa isang magulang, sa kanyang anak, kapag ka nakikita niya na ang kanyang taas ay hindi akma sa kanyang edad, papatingnan niya sa doktor yan. Di ba? O di kaya ang timbang niya ay kulang doon sa edad niya, patitingnan niya sa doktor yan. Or let's say, the opposite side. Yan. So, wala po akong pinipinpoint dito sa atin. Wala akong pinipinpoint. So, syempre, seriously concerned din tayo kasi meron yan mga illnesses na sabi nga, konektado dyan. So, pwedeng diabetes, So, ibig sabihin, we are seriously concerned sa every aspect ng ating buhay, sa ating physical. So, yung tangkad, yung timbang, yung sense of sight, sabi nga, kung hindi 20/20 vision, syempre, dadalhin na natin yan sa optometrist. Pasusukatan na natin ng salamin yan. Or di kaya sa sense of hearing. So, sa specialista. Para merong audiology kung hindi ako nagkakamali. Sabi nga, yung kanila ding mental capacity. So, pagka hindi akba sa kanilang edad, patitingnan din po natin. Di ba? Sa mga bihasa o espesyalista. Okay? So, ganun po yung ating kalakaran bilang isang tao. At lalo na ngayon, sa atin, bilang mga Kristiyano, we should also be seriously concerned with our spiritual growth and to our fellow ones' spiritual growth. So, hindi lang po ang concern natin is yung ating sariling spiritual na paglago, kundi yung spiritual na paglago din ng ating kapwa Kristiyano. Sapagkat tayo po ay nasa iisang katawan ng Panginoon. So, there's no such a Christian na solo lang siya na, kumbaga, ang focus lang niya sa kanyang spiritual na buhay ay yung kanyang sarili, yung kanyang paglagong spiritual. Wala siyang pakialam sa spiritual na paglago ng iba. Wala siyang sense of yung concern sa kanyang kapwa mananampalataya. Sapagkat tayo po ay may isang damdamin na ibinigay ang Panginoon sa atin. Meron pong isang puso, which is the heart of flesh, that understands and obeys the will of God, the Word of God. Kaya hindi maaari ng isang Kristiyano sa loob ng iglesia ay may ibang damdamin kumpara sa isang Kristiyanong tunay. Tunay na nakakaunawa at sumusunod sa Panginoon. Kaya, though it is normal to grow in spirit, we have different stages. We have different stages of spiritual growth and different paces sa ating pong paglago sa pananampalataya. So, siguro sa atin, na-experience natin yan na meron tayong ipinapanalangin sa church na nakakilala na sa Panginoon, pero pagdating sa spiritual growth, bakit ganun? Parang napaka-slow ng pacing ng kanyang spiritual growth. Unlike sa iba na hindi naman masyadong mabagal, meron din namang mabilis. Kaya it doesn't mean that our spiritual maturity is nakadepende po doon sa tagal na nating kilala ang Panginoong Jesus. Meron pong mga mas matagal na sa pananampalataya, but their level of maturity is hindi katulad po nung mga baguhan sa pananampalataya. So they are more committed, they are more active, di ba? So ibig sabihin, hindi po nakasalalay sa tagal at doon sa edad natin sa pagiging Kristiyano ang ating pagiging mature na mananampalataya. Kaya it has different stages meron po itong iba't ibang level at meron din po itong iba't ibang bilis ng ating paglago. Is this an excuse for being complacent that since we are now saved in Christ, yamang tayo ligtas na sa Panginoon, kahit mabagal yung paglago, yung progress ng paglago, ay di okay lang na hindi umattend, okay lang na gawin natin yung gusto nating gawin. Kasi alam mo naman natin, ligtas tayo eh. Alam naman natin tayo na nampalataya sa Panginoon eh. So is it
May tuturing ba nating reasonable ito? May tuturing ba nating makatwiran ang bahaging ito na dahil tumanggap ka sa Panginoon, pero ikaw pa rin ang masusunod sa buhay. Okay? So now, dito po natin makikita sa aklat po ng 1 John, sa atin pong passage, ang tatlong iba't ibang level. So there are 3 different levels or stages of Christian maturity or spiritual growth. Katulad din po sa atin bilang tao physically. So merong bata, so newborn, infant, after ng infant, so siya ay toddler, di ba? Tapos magiging school age, and then adolescence, teenage years, adult, sabi yung adulthood, and then yung senior. Di po ba? So there are different stages. So ganun din po sa spiritual. Meron pong 3 stages po tayong makikita, at kung atin pong obserbahang mabuti, ito pong passage, wala po ditong command. Wala po ditong command na nagsasabing lumago ka. Kundi ito ho'y normal na nangyayari sa isang Kristiyano. And not only that, ito po'y normal na nangyayari sa isang Kristiyano, meron din pong iba't ibang stages. Okay? Meron din pong iba't ibang stages ang Christian maturity. So, the book of 1 John tells us that Christian maturity, though it ultimately depends on God's power, so yes, it is true na nakadepende po sa kapangyarihan ng Diyos ang ating spiritual na paglo, pero meron po itong nire-require sa atin. And that is human responsibility. Not only that we rely on the power of God for our Christian growth, without obedience, without application of the Word of God, without faithfulness in serving God, anong sense nun ng ating pag-rely sa kapangyarihan ng Panginoon? Ano ang sense ng ating pagsasabing, I'm yielding to God, to the will of God, to the power of God? Pero mismong ikaw, hindi sumusunod, hindi ka responsible. Kaya dito po makikita natin ang halaga ng responsibilidad na kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Diyos, tunay kang iniligtas ng ating Panginoon, you are a responsible Christian. You are a responsible servant. Amen? Amen. So yun po makikita ho natin, di ba? That's why a mature Christian is not an irresponsible Christian. There's no such a Christian who is irresponsible. Alam niya ang kanyang obligasyon pero hindi niya ginagawa. Siya isang may tuturing nating negligent sa kanyang duty bilang isang Kristiyano. At dito po, muli, balikan po natin ang ating passage. Meron po tayong 3. So we have 3 different stages. So beginning in verse 12, so atin pong basahin muli. Ang sabi dito, I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. So, binanggit po dito yung little children. But actually, this word little children, ito pong word na little children, does not refer sa isang partikular na grupo ng mga Christians. Kundi ito po ay isang general address. Because in verse 13, makikita naman po natin dito, sa huling bahagi, I am writing to you, or I write to you, children. So, pansinin po natin yung verse 12 and verse 13. Binanggit po ang children, verse 12. Binanggit din po ang children sa verse 13. Pero ito ba'y magkapareho? So, ito po ang titingnan po natin sa original. Kaya, yung ating first point po is spiritual child. So, that is the first stage. The next stage is spiritual young men or young man. At yung pangatlo po is spiritual father. So ngayon pong gabi, ang ating po munang focus is spiritual child o ang pagiging bata sa pananampalataya o ang pagiging bata sa pagiging Kristiyano. So again, going back to verse 12 before we proceed to the first, okay?
yung pong salitang little children, kung titingnan po natin sa original language, is from the Greek word teknia. So the word teknia, ang ibig sabihin po is offspring in a general sense without regard for age. So hindi ho determined by age ang kanilang pagiging anak, kundi pinatutunayang sila'y totoong anak. It generally refers to the true children of God. So kung i-observe po nating mabuti mga kapatid, ang buong aklat ng 1 John, hindi po ito ang first time na binanggit ni John, ni Apostle John, ang teknia. Kung titingnan po natin sa verse 1 ng chapter 2, ano po ang sabi dito? My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. So ito po yung word, mga kapatid. Ano po? Kaya yung pong little children sa verse 12 is generally addressed sa lahat ng Kristiyano. Because John, kaya ang address po niya sa mga Kristiyano dito is little children dahil si John po, nung time na ito, siya ho'y matanda. Aged. 80s or 90s. Kaya para sa kanya, ang kanyang mga sinulatan ay bata, di hamak sa kanya. Ano po? Maaring hindi naman sa spiritual, pero physically. Sapagkat more than 60 years after the ascension of Christ, after po na umakyat sa langit ang Panginoon, saka ho nasulat ang aklat na ito ng unang Juan. So it was written more or less 90 AD. So that's the date of writing or year, kung kailan po nasulat ang aklat ng Juan or 1 John, to be specific. Kaya dito po makikita natin, ang sabi niya, my little children. So teknia. Okay? But spiritually speaking, they are one. Okay? It doesn't mean na sa yung ama, sa kanyang mga anak, in spiritual sense. Kundi pinapakita lang po dito ni John na siya'y bilang isang matanda sa pananampalataya at bilang siya'y matanda na rin sa kanyang edad. So, kaya ang address niya sa mga Kristiyano is my little children. So, ang ginamit nga po is the word teknia. And it follows with the truth that their sins are forgiven. So, verse 12 tells us to remind every Christian that they are forgiven. So, sila po ay pinatawad sa kanilang mga kasalanan. No matter kung ano ang level ng kanilang maturity, kung sila'y bata pa sa pananampalataya o katamtaman o mature sa kanilang pananampalataya, consistent po ang sinasabi ng Biblia. Ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. So, related dun sa ating topic last Sunday, di ba? Sunday, redemption. So, sabi dyan, because your sins are forgiven for His name's sake. So, sinasabi din dito na ang pagliligtas, ang pagpapatawad ay hindi para sa tao lamang, kundi the ultimate purpose is for the glory of God. That is what verse 12 says. Okay? So, sabi dyan, because your sins are forgiven for His name's sake. Kaya, kung titingnan po natin, this address, verse 12, speaks to every Christian. Ito po ay para sa lahat, including children in spirit, young men in spirit, or father in spirit. Ano po? Pero kung titingnan naman po natin sa verse 13, kung saan ito po ang magdadala sa atin sa first point, ano po sabi dito? I write to you, children, because you know the Father. So this is the first level, or the first stage. So we're going to verse 13. And he wrote to the spiritual children, or spiritually children, I write to you children because you know the Father. So, kung titingnan naman po natin sa original, ano po ang ibig sabihin ng salitang children dito? Para malaman po natin yung kaibahan doon po sa verse 12. Kahit sa English, iisang salita. So, ang ginamit naman po dyan is the word paideia. So, it's not teknia, like in verse 12. Ang ginamit po dito sa verse 13 is the word paideia, na ang ibig sabihin, young ones that are still under parental instruction. So ito po ang ibig sabihin ng verse 13. Kaya ang tinutukoy naman po dito ni Apostle John
is mga mananampalataya, subalit hindi pagasinong malago. Yan. Yon, yung word na naive. Ano po? So, that's the word. Ano po? Yun po yung ibig sabihin ditong children. Ang ibig sabihin is they're still under parental instruction. Hindi po pwedeng maging independent agad. Ano? Pagka kinakakilala sa Panginoon, independent ka na agad. Parang isang anak sa magulang. May nakakita ba tayo na nag-mature sa kanyang pagiging tao because at his or her early age, very early age, siya yung naging independent na sa kanyang magulang? May nabalitaan ba tayong ganun? Let's say 2 years old or 3 years old, pinabayaan ng magulang. Sabay nabuhay ng kanya. Kaya na ba niya maghanap buhay? Yung may tsupon pang hawak. Sabi ng magulang, sige, maging independent ka na. Is there a possibility na mag-mature yung bata? So, syempre hindi, di ba? So, ganun din sa spiritual. So, they need our guidance. They need our admonishment through the word. Kailangan nila ng pagtuturo, kailangan nila ng pagsasansala, kailangan nila ng pagsasaway. Kasi kung hindi, anong mangyayari sa hinaharap nila sa kanilang pagiging Kristiyano? Kaya meron po sa church na talagang subject to correction. Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ang magko-correct. Sometimes tayo din po ang kailangan tumanggap ng pagtatama, correction. At yan po ay reflection ng ating maturity bilang isang Kristiyano. But it is a reality. Ito po yung realidad sa loob ng iglesia na meron po talagang kasama natin o kasama tayo sa iglesia na kailangan ho nating kalingain. Prendahan. Amen? Amen. So, hindi ho lahat ng members sa loob ng isang church ay maituturing po nating mature sapagkat dito ho lamang sa passage makikita natin na iba-iba ang ating stage. Ano po? So, kaya sabi po dito ni John, children. Okay? He addresses the specific group of Christians based on their maturity level. So, ang una niyang sinulatan po dyan is ang mga Kristiyanong bata sa pananampalataya. Subalit ano po ang sabi ni John? I write to you children because you know the Father. So, ano pong significance ng sinabing ito ni Apostle John? I write to you children, spiritually naive, hindi pa ganap na mature, because you know the Father. So, we have 2 subpoints here. First, they know the Father. Kagaya po na sinabi ni Apostol Juan. And knowing here, in this case, denotes saving knowledge. This kind of knowledge is a saving knowledge. They know that they are saved. They have the basic knowledge of salvation. Okay? And they are consumed with the truth that since they know God as their Savior, ang Panginoon, it results in joy and peace. So mayroon itong kaakibat na galak, kapayapaan sa atin. So ibig sabihin po, meron silang basic knowledge of salvation. Ligtas. Ano po? And sabi dito, not only knowing, but even, nakikita ho natin dyan, they are also babes in Christ. Because it says, children. Sinabi ni Juan, children. Bata sa pagiging Kristiyano. Not only they have the basic knowledge of their salvation, sila po ay hindi ganap pang mature sa pagiging Kristiyano. Kaya hindi ho po pwede na ang criteria ho natin or ang elemento ho na magsasabi sa atin ng pagiging totoo o hindi sa isang Kristiyano, bagamat siya ay nagpapatotoong siya ay isang Kristiyano, is yung kanyang sitwasyon, yung kanyang comprehension. Ano ho?
Because maaaring nandun pa siya sa proseso na ipinauunawa pa sa kanya ng Panginoon ang katotohanan. Hindi ho yan one time, sabi nga, kompleto agad. One time, mature agad. Katulad yan ng isang batang pinalalaki bago siya maging isang ganap na tao na may tuturing nating mature na tao. Maraming pagpapalo, maraming haplit, maraming beses na pagsaway ang kailangan mong ipa sa kanya. Ipamalas. Bago siya maging matino at bago siyang mag-mature bilang isang bata o bilang isang tao. Di ba? Kaya napakaganda po nung example sa Proverbs. Sabi nga, ang naglalayo ng kanyang pamalo ay hindi tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Subalit ang panay ang palo para sa pagtutuwid, ito'y tanda ng kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Because our Lord is the Lord who disciplines. Ang ating Panginoon ay Diyos na nagtutuwid sa atin. Hebrews chapter 12, He disciplines those whom He loves. Kaya sa church, hindi maaaring mawala ang salitang pagtutuwid o disiplina. Lalo kung siya ay isang matigas, matigas ang kanyang ulo sa katotohanan. So, they are babes in Christ as our second point. Despite their assurance of salvation, they are still susceptible to deception and danger. Kahit sila ay Kristiyano, but their level of maturity could lead them to deception and danger. So, nandun yung susceptibility, ng isang Kristiyanong bata pa, hindi pa ganap na malago sa kanyang pananampalataya, na siya anytime pwedeng madaya, anytime pwede siyang madala ng agos ng sanlibutan. Kaya ang warning po ni Apostle Paul in Ephesians chapter 4, ano po ang sabi niya dito? In verse 14 and 15, kung titingnan po natin, kaya meron pong church, at ang Diyos po ay nag-appoint, nag-delegate ng iba't ibang mga individual, katulad po ng mga ebanghelista, katulad po ng mga guro, katulad po ng mga pastor. Why? For the unity of the body, equipping the saints, for the work of service. And the purpose, in verse 14, so that we may no longer be children. Upang tayo hindi manatiling bata at hindi na maging bata pa sa ating pagiging Kristiyano. So that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine. Yan. Para tayong puno ng bugambilya dyan sa labas. Pagka tayo nandito sa umaga hapon, ay panay ho yung ganyan. Okay? So, hindi tayo maging ganon, kundi tayo po'y firm sa ating pananampalataya, firm sa ating pagkakilala sa Panginoon. Yan po ang purpose ng church. Hindi yung sabihin ng pastor, "Hoy, okay lang yan, kahit saan kayo pumunta. Okay lang yan, kahit saan kayo makinig." But the Word of God says, it's for our sake. It's for our good. Na tayo po ay paalalahanan at ituwid sa ating maling kaisipan, sa ating maling pagkakilala sa Panginoon. Kung saan dumating sa punto na ang tingin natin sa Diyos ay kung paano tingnan ng isang hindi mananampalataya. Diba? So that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes, rather, speaking the truth in love. Sa halip, sabi dito, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. That's the danger. There's the deception na naghihintay
nakaamba sa isang mananampalatayang hindi ganap ang kanyang pagkakilala or hindi ganap ang kanyang pagkaunawa sa katotohanan. Bagamat there's no question when it comes to their salvation. Because the text says, ano po sabi dyan? You know the Father. There's a personal relationship, saving relationship between them. Okay? Kaya ito po ang may tuturing nating katibayan na sa loob ng iglesia, hindi lahat ng Kristiyano ay malago. At yamang hindi lahat ng Kristiyano sa loob ng iglesia ay malago, ano ang gagawin ng isang malagong Kristiyano? Meron siyang dapat aksyonan, meron siyang aksyon na dapat gawin since hindi lahat sa loob ng iglesia malago. At ang church na ito ay mahal ng Panginoon. Ang church na ito ay pinoprotektahan ng Panginoon sapagkat siya ang ating pastol. Ganon din ang damdamin na ibinigay ng Panginoon sa mga itinalaga niyang tagapanguna. Protektahan, paalalahanan ang mga tupa. Kaya ito po ang sinabi. Ano ho? If you are a mature believer, what will you do? Anong gagawin mo? Tolerance? Ahayaan mo na lang? Kasi baka hindi na umattend. Hayaan mo na lang kasi baka magtampo at hindi na umattend. Is that so? Ito po ang sagot. We must exercise our discernment. Each one of us, if we are mature Christian, knowing that hindi lahat sa loob ng church ay may tuturing nating pareho ng ating antas o level ng ating maturity bilang Kristiyano, let us exercise our discernment. And if we, kung may nakita po tayo na isang bagay na dapat po nating harapin at dapat po nating aksyonan, dahil alam nating ito'y makakaapekto po sa gawain at sa kanyang espiritual na buhay, sabihin natin. Paalalahanan natin. Yan po ang concern na meron po ang bawat Kristiyano. Sapagkat meron tayong isang Diyos at ang Diyos na ito ay Diyos na mapagmahal, umiibig. May malasakit sa isa't isa. Mahal po ba natin ang bawat isa, mga kapatid? Ipadama natin ang pag-ibig na ito. Ipadama natin sa pamamagitan ng ating pag-abot, iparinig natin sa pamamagitan ng ating labi. Huwag sanang maging katulad tayo ng iba na pag pumasok sa loob ng bahay panambahan, wala siyang pakialam sa kanyang kapwa mananampalataya, diretso agad sa harap. Sadly, nangyari na po ito sa atin. Pag worship service, papasok sa loob, parang walang nakita sa mga members, diretso agad sa unahan. Hindi mo lang nangumusta at nakipagkamay. At na kumustahin ang kalagayan ng kanyang kapatid sa pananampalataya. Parang VIP. So, hindi dapat ganon sapagkat ang puso ng isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon ay umaabot sa kanyang kapwa mananampalataya. Kaya sabi po sa 2 John verse 10, regarding discernment, 2 John verse 10 and 11, if anyone comes to you and does not bring this teaching. So ito po ay warning ni Apostle John. Laban po doon sa mga tao na hindi nagdadala ng tunay na mabuting balita. So they deny Christ. So ang sabi dito, if anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting, for whoever greets him takes part in his wicked works.
So ano daw sabi ni Apostle John? Huwag mong papapasukin sa loob ng inyong tahanan or give him any greeting sa mga taong hindi nagtuturo ng katotohanan patungkol kay Kristo. Pero ang ibig bang sabihin nito, ituturing ba natin sila na hindi tao? Tayo ba'y magiging uncivilized sa kanila? Tayo ba'y magiging bastos sa kanila? No. Ang ibig sabihin po nung sinabi dito na greeting or nor give him any greeting, it implies approval, assistance, and full fellowship. Kung tila baga ay sa pakikitungo mo sa kanya ay parang magkapareho lang kayo. Tila magkabalahibo lang kayo kung paano mo siya tratuhin. Yun po ang sinasabing wag ni Apostol Juan. Pero hindi po ibig sabihin sa paraang atin kung paano natin sila tatratuhin, yun na ang ibig sabihin ng Biblia. Babastusin mo. Hindi po. Ang sabi dyan, kung ang treatment mo sa kanya ay nagpapakita ng approval at ng fellowship sa kanya. So yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. Ano ho? Pero dito ho, makikita ho natin na sa loob po ng iglesia, may mga kasama ho tayo and by discerning, sabi nga, nakikita natin through discerning their spiritual condition, ano ang ating gagawin? Papabayaan pa po natin. Hindi tayo gagalaw. Hindi tayo action. So ito yung sinasabi ng Bible. Tayo po ay maging responsible. Ito ang isang mukha ng pagiging responsableng Kristiyano. Kung tunay tayong malagong Kristiyano, alam nating may Kristiyanong hindi paganap ang kanilang pagkaunawa sa pagiging Kristiyano nila, tayo pong umabot sa kanila. Because they are spiritually yet. Sabi nga, they are spiritually children or child, immature, naive. Baka sila ay madaya, baka sila ay mailipat sa iba. Samantalang ang kaaway, alam natin na siya ay matalino, deceitful, cunning, magaling siyang pumukaw ng damdamin, magpaniwala ng hindi totoo. Knowing that, anong ating gagawin? Kaya this is the first stage. This is the first level. Spiritually children or spiritual children. Isa sa objective po natin, kaya po itong ating exhortation, is to determine which stage of spirituality we are now in and how it should be evident in our Christian life. Meron pa bang children sa atin? Meron pa bang hindi pa ganap ang maturity sa atin sa mga oras na ito? So that is the objective of our exhortation, to determine which stage of maturity we are now in. Ako ba'y ganap na talagang Kristiyano sa buhay, sa practical, not only sa theological? Yan ang reflection po ng ating kaalaman at ng ating patutuo bilang Kristiyano. So that's the first, brothers and sisters. And the next two, so that is spiritual young man. So that is in verse 13 and 14. So ang sabi dyan, I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. And number 3, spiritual father. So ano po sabi ni Apostle John? I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. So bakit ito po ang sagot ni Apostle Juan? Bakit ito po ang kanyang sulat? The body of his letter to those groups of Christians. Next part po natin. Yan po ang ating pag-aaralan.
sa ating pangalawang bahagi. Amen? So, stages of spiritual growth. Ano po? Patuloy po nating alamin. At kung nalaman na po natin, ano pong ating hakbang na gagawin para sa patuloy nating paglago bilang isang mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po sa pagsisiwalat po ninyo sa amin that ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang sa aming profession na kami po ay naligtas sa pananampalataya at biyaya po ninyo, kundi sa amin pong application, Panginoon. Pagsunod po namin sa iyo pong salita at sa iyo pong kalooban ay reflection po ng aming maturity level bilang isang mananampalataya. Kaya ito po ay mag-remind sa amin na hindi po kami maging complacent sa kung ano pong kalagayan po namin ngayon. At ito din po ay mag-lead sa amin upang maging concerned po kami sa mga kasama po namin na kailangan po ng pagpapaalala at pagkalinga sa inyo pong gawain. Salamat po muli sa iyo pong kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.